Good day to all of you. So let us start our discussion in the Unit 1, uh, Lesson 1, titled Aquaculture Basics and Career Horizons, Introduction to Aquaculture and Fisheries. So ano nga ba? No? Ano nga ba ang pinagkaiba ng aquaculture and fisheries? Yeah. So before that, meron tayong central question dito. Ito pwede naman sagutin sa isipan nyo ngayon habang nakikinig sa ating discussion. So how can sustainable practices, technological advancements, and entrepreneurial opportunities in aquaculture and fisheries contribute to environmental conservation, economic development, and food security? So ano nga ba, no? Ano nga ba, saan nga ba nakakatulong itong aquaculture and fisheries? So, ang sabi kasi, nakakapag-contribute daw ito sa environmental conservation. Paano kaya yon? Ano pangalawa? Economic development ng ekonomiya and food security. So, itong mga bagay na ito, itong mga words or phrases na ito, um, ito po yung tatalakayin natin sa discussion na ito. Ito yung mahalagang malaman po ng bawat isa. So, tuloy na natin ang pagtalakay. So, at the end of this lesson, you should be able to do the following. So ito po yung inaasahan na magagawa po ninyo ng mga estudyante. First one is, kaya nyo na ma-differentiate o malaman nyo yung pagkakaiba ng dalawang terminologies, which is the aquaculture and fisheries. So ano nga ba pinagkaiba na between aquaculture and fisheries? Second one, identify various types of aquaculture system. Third, explain basic practices and techniques in fish farming. Fourth one, discuss the environmental challenges and sustainability measures in aquaculture. Okay? So let us define the two terminologies here. The aquaculture and fisheries. Ganito lang yan. Kapag sinabi nating aquaculture, ito yung pag-aalaga ng may palikpik na isda o yung may finned, yung tinatawag na finned fish and other aquatic animals. For example, yung mga mussels, oysters, shrimp, and etc. To maturity under controlled conditions in tanks, no? Sa mga tangke. Source ponds, no? Sa mga ponds, no? Sa isang medyo malawak na katubigan na man-made, ano? Ginawa lang ng tao. Or cages. On the other hand, sa kabilang dako, fisheries. Ito na. Refer to farming, no? Wild fish. Ibig sabihin, yung mga wild fish, no? Yung mga natural na mga isda na nandun sa natural habitat po nila. For example, yung mga isda sa dagat, isda sa lawa, pagaya nga ng nasa definition po natin, and other aquatics in the open seas and water bodies such as rivers and lakes. So, yun yung pinagkaiba ng aquaculture sa fisheries. So, yung fisheries, malawakan yan, no? Pang malawak na pag-aalaga ng isda o palaisdaan. Samantala, yung aquaculture, tumutukoy naman ito sa pag-aalaga na pansarili po ninyo na malapit po sa inyong bahay. Ibig sabihin, mas maliit, hindi siya ganun kalawak kagaya ng fisheries, ano? Aquaculture. Yan po yung definition ng aquaculture and fisheries. Yan. So, now, we're going to discuss the relationship between aquaculture and fisheries, how they are interconnected or interrelated on each other. So, aquaculture and fisheries are interconnected as both provide essential aquatic food resources. So, parehas po silang nakakapag-produce ng mga pagkaing katulad ng isda, no?
Iba't ibang uri ng isda, iba't ibang uri ng mga oysters, shellfish, kagaya ng oyster, kagaya po ng shrimp, kagaya ng mga tulya, iba't ibang mga shellfish nga, and mussels and other aquatic animals or plants with different methods and impacts that together support global food security and economic stability. So dahil nga po sa pag-aalaga, ito naging karagdagan, ano? Naging karagdagan yung aquaculture sa pagkakaroon ng maraming supply o pagiging sapat na supply nakakapag-contribute sa sapat na supply ng mga isda. So nakakadagdag ng pagkain ng mga tao. Sa makatwid, kaya nga sinabi diyan, support global food security. Secured tayo na may makakain tayo. And also, ito na may gusto ng bawat bansa, economic stability. So ibig sabihin, tataas yung estado ng bansa. Hindi man gataas pala, kundi may stabilize, no? Hindi bababa. Yun yung kasi yung mahirap, yung bumaba yung ekonomiya ng isang bansa. Ibig sabihin, naghihirap yung isang bansa. So yung pagkakaroon ng maraming supply, nakakapag-export, nakakapagbenta sa ibang bansa ng mga aquatic animals o yung mga byproducts po ng mga aquatic animals, no? Nakakapag-contribute yon sa ating ekonomiya. Dependence on natural population versus controlled environment. Ano ba pinagkaiba nun? No? So, fisheries, ayan, dependence on natural population. Basta pag yung word na yung natural population, yan po ay tumutukoy sa fisheries, no? Kasi yung natural population, yan yung mga isda, no? Na natural na nasa dagat, na natural na nandun sa lawa, nasa river. So sa fisheries muna tayo. Fisheries involve harvesting fish and other aquatic organisms directly from their natural habitat. So, sabihin lang nun, nakakapag-harvest ng mga isda sa kanilang natural habitat o nakakakuha agad tayo ng isda sa dagat, sa lawa, sa river, and etc. Next, relies heavily on the health and availability of wild fish population. So nagre-rely lang tayo sa kung gaano ba kadami or gaano ba meron ba, sa isang lugar ba na yon, marami bang isda doon. Okay? Hindi naman sa lahat ng parte ng dagat ay nakakakuha ng isda, no? So yun doon papasok yung aquaculture or yung tinatawag na controlled environment. Sa aquaculture yon. It involves breeding, rearing, and harvesting aquatic organisms in controlled environments. Ibig sabihin, kahit na walang dagat sa paligid natin, kahit na walang lawa or river or ilog sa paligid po natin, kaya nating makabuhay, no, ng isda, ng mga oyster, and etc. Depende na lang sa kondisyon ng lugar po natin or yung tinatawag sa weather, sa klima, depende po. No? It allows cultivation of fish independent of natural population fluctuations. Yun yung sinasabi ko kanina. Kaya natin mag-cultivate, kaya natin bumuhay ng mga isda, ng mga shellfish, kahit wala sa natural environment po nila. Basta akma yung ginawa nating tawag dito, um, akma yung ginawa nating lalagyanan nila or yung magiging panibagong habitat nila. Kagaya ng mga tangke, cages, di ba? Yung mga pond, ayan. Dapat akma din sa kanila. So ito ay introduction lang naman, di naman natin lalaliman ng pagtalakay. Ano po? Supplementing fish supply o nagsusupplement ng isda. So sa fisheries, gaano ba karami? Sino ba mas marami nagsusupply? Okay po. Fisheries provide a significant portion of the world's fish supply. So nanggagaling sa dagat ang pinakamalaking portion ng supply. Okay po, na supply ng mga isda, ng mga aquatic animals na lang, sabihin natin. Pero
Dahil nga sa overfishing and environmental changes, kagaya ng climate change, can lead to the depletion of wild fish stocks. Bumababa yung, o maraming namamatay, sabihin na lang natin, maraming hindi nakakapag-adapt. Ibig sabihin ng maraming hindi nakakapag-adapt ng mga isda na mamatay, bumababa yung population. At kapag bumaba yung population ng isang species ng isda, maaari na bumaba din or kumonte yung pwede nating i-produce, bababa yung GDP, ano pa, bababa yung may mga trabaho, yung mga mangingisda, ayaw na nilang mangisda dahil wala naman silang mahuli. May mahuli man, konti lang pangkain na ng pamilya. Ano pa? Ibig sabihin, kapag kumonti yung mahuli, hindi lahat makakahuli. Konti mahuhuli, konti yung pagkain. So magkakaroon ng hunger. So shortage of food. Imbis na isa na nga sa pinakamurang bilihin ngayon is yung mga isda-isda na ganyan, pinakamura, no? Mawawala pa ba? Mamahal pa ba? Mahirap yun. Diba? Depletion poses a risk to the sustainability of fisheries. So meron talagang risk, ano, ng depletion. So ibig sabihin, bababa nga yung population ng isang uri ng isang isda and the ecosystem they rely on. So, dahilan nun is yung sa Muroami, yung pagpukpok ng mga corals dati, ano pa yung paggamit ng mga explosives sa pangingisda, tsaka yung mga illegal na fishing po natin, ano? Tapos yung pagtatapon pa ng kung ano-ano mga bagay sa karagatan. So, maraming factors kaya namamatay ang mga isda. Eventually, nagiging cost or nagiging risk para sa buhay ng mga isda na naninirahan doon sa isang particular na lugar. Okay, punta tayo sa aquaculture. So dahil nga, no, dahil nga bumababa yung population doon sa dagat, panahon na, ika nga, parang magkaroon ng aquaculture. Panahon na para mag-alaga, no? Mag-alaga ng isda para magkaroon ng artificial na paraan na makapagparami o makapag-produce ang tao ng makakaing isda o mga aquatic animals. Helps to supplement fish supply by providing an alternative source of fish. Ito na binanggit ko. Can produce large quantities of fish without exerting additional pressure on wild population. Bakit? Kasi nga nakakapagparami ka na sa bakuran mo. Nakakapagparami ka na ng isda kahit sa lugar mo lang. Diba? Hindi mo na kailangan pa pumunta ng dagat para mangisda. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng ilog ng mga dam para mangisda. Pero sa bahay mo, kung meron kang alaga, hindi meron kang makakain. Ah, Tulad sa lugar namin, yung aming tito ay merong cage, no? Siyang cage na tinatawag. Meron siyang pinag-aalagaan ng isda. So, ang isda na karaniwan na inaalagaan sa amin, sa barangay namin, ay yung tinatawag na hito po, or yung catfish. Yan. So, mabiling-mabili yan, pang pulutan, pang merienda ng iba, ano pa, pang ulam, ah, basta pang handa, pang kain. Yan. Next. So, reducing pressure on wild stock. Sabihin lang naman ng reducing pressure on wild stock, hindi natin gano'n na, kumbaga na, nagkakaroon ng recycling para mas dumami pa. May paraan, ay may time yung mga wild fish, yung mga nasa dagat na makapagparami. Na hindi laging sa kanila manghuhuli. Sabihin mayroon silang time para makapagparami na. Yun lang 'yun. Sa fisheries, dahil nga sa overfishing is a major concern for wild fish populations, leading to the decline of certain species and disrupting marine ecosystem. So dahil nga sa malalaking barko nagagamit, minsan nagkakaproblema yun sa mga marine animals, pati na rin sa mga tinatahanan ng marine animals. Sustainable fisheries management aims to balance fish harvest with population's natural reproductive capacity. So, yan. Punta tayo sa aquaculture. Aquaculture naman can alleviate some of the pressure on wild stock. So, nakakatulong para mabawasan yung pressure sa wild stock or tinatawag natin mga wild fish.
wild population. And kasi nga, uh, makakapaggawa na tayo, makakapagparami na sa sarili nating mga bakuran. Allows wild populations to recover. So ito sinasabi natin kanina. And maintain their ecological roles, contributing to the overall health of marine and freshwater ecosystem. So yung iba't ibang uri naman kasi ng isda, may mga role yan. Kaya nga meron tayong mga prey at predator eh. For example, para hindi dumami yung daga, merong prey. Merong predator na pwedeng uh, ahas, di ba? Kinakain ng ahas yung daga. Oh. And many more examples pa. So napag-aralan naman sa science yan. So importance for sustainable food. Yan. So sa fisheries, so dahil nga maraming napoproduce or malaki ang portion na binibigay ng mga dagat, ng mga malalaking palaisdaan, kagaya sa dagat, sa lawa, sa ilog, ayan. So marami silang natutulungan yung mga farmer po natin, yung mga fish farmer. Marami silang natutulungan na mga tao. Yung mga kumukuha sa kanila ng mga trader, no, mga dealer pala, mga dealer. So, inaano yon, pinapadala sa mga market, ine-export sa ibang bansa, nagkakaroon ng pera. Maraming mga taong nagkakatrabaho, nagbebenta ng kung ano-ano, gamit ang isda na binili nila yun sa mga nag-aalaga ng isda. So, implementing regulations to prevent overfishing. So, kaya nga pinagbawal kaya nga yung net, no? Yung mga net, yung mga fishing net, meron yung talagang required na butas. Kung gaano lang kalaki yung butas doon para yung malalaking isda lang yung pwedeng mahuli. Yung mga maliliit, hindi mo na makakain yun. Mahayaan mo na lumaki at saka makapag-asawa yun, makapangitlog yung mga babae. O ayun, dadami yung isda. Hindi lahat ay mahuhuli. Hindi lahat ay mamamatay. Diba? So, bawal na rin yung Muroami, yung pagsira ng corals, ano? Pinupukpok yung corals para lang lumabas yung mga isda, tapos mahuhuli sa net. Yan. Yung mga explosive din, pinagbabawal na. Yung pagtapon din ng mga kalat sa karagatan ay talagang bawal na bawal or pinagbabawal. Sa aquaculture tayo, sustainable aquaculture practices involve minimizing environmental impact such as reducing water usage. So, bababa daw yung paggamit ng tubig. Ito halimbawa, nitong nagdaang taniman, no? Hindi pala, nitong nagdaan na, tama, magtataniman ng bago mag-araro, di ba? So kinailangan may mga patubig din, yung mga nagpapatubig sa mga bukid. So sa barangay lang namin naranasan namin yung water shortage. So talagang kahit anong gawin, walang lumalabas na tubig mula sa mga poso, wala rin lumalabas sa tubig sa mga bomba kasi nga nasobrahan sa paggamit. Naubos yung underground water siguro kaya wala nang nailalabas sa bomba or sa water pump. And then also sa mga bahay-bahayan, yung mga poso na ginagamit sa barangay namin, wala nang lumalabas sa tubig. Buti na lang, ay umulan, siguro mare-recover yung underground water, kakaroon nila tubig para may magamit naman sa susunod na pagtatanim or pag-aalaga ng mga palay. So managing waste, syempre, makikita natin mamaya, papaliwanag natin bakit pati managing waste kasama dyan. And avoiding the use of harmful chemicals, aquaculture can provide a reliable and environmentally friendly source of fish. Next, punta na tayo sa history. Ayan. So aquaculture has been practiced for thousands of years with evidence of fish farming dating back to ancient China and Egypt. So pakitandaan lang yon. So sa China and Egypt yon, thousands of years na practice na ang aquaculture. Pag-aalaga ng isda kahit sa sarili lang bakuran. Over time, the techniques used have evolved and improved, leading to increased efficiency and sustainability in fish production. Ito, pag-aaralan natin ano ba yung mga improvement na nangyari sa aquaculture in different time. Yan. Tuloy natin. So, sa Pilipinas, aquaculture has been integral to the Philippine history and economy for centuries. Fish farming can be traced back to pre-colonial times, showcasing a rich tradition of utilizing the country's abundant aquatic resources. So bago tayo sakupin ng mga kolonyalista, ng mga Espanyol, dahil sila ang alam natin kauna-unahan na nanakop sa ating bansa, dito sa pulo ng Pilipinas, sa mga pulo ng Pilipinas ay
So, ayun. So, bago daw dumating yon yung mga Espanyol ay may mga tao naman na dito nun eh. So, nag-aalaga na sila ng mga isda. No? At katunayan dyan, di ba, meron tayong Bangus Festival na ginaganap yat sa Pangasinan. O, yan. Bangus Festival. O, sa cultural. Yan. Next. So long before the arrival of Spanish, indigenous Filipinos were already engaged in various forms of aquaculture. Ano halimbawa? Coastal communities utilize simple fish traps, pens, and ponds to cultivate and harvest fish and other aquatic organisms. So ginagamit lang nila yung mga traps, pens, and ponds. Si mga malalapit sa dagat po ito, ano? Early methods included the use of brackish water fish ponds where tidal flows were harnessed to maintain water quality and fish health. These traditional practices laid the foundation for modern aquaculture in the country. Fish fund construction management techniques were further developed during the Spanish colonial era. So ito ay colonial influence na ano. Balik tayo dun sa early practices. So sa early practices, meron lang silang kaunting kaalaman sa pag-aalaga. Dito naman sa colonial influence ay fish pond construction, nagkaroon ng mga fish pond, and management techniques were further developed during the Spanish colonial era. Ano pa ang major significant na or milestone na nangyari dito sa colonial influence? The introduction of new species. So mayroon ng bagong mga uri ng isda. And the expansion of fish farming areas marked significant advancement in aquaculture practices. So dito sa panahon ng colonial influence, colonial era ng pre-colonial era ng Spaniards ay lumawak ang mga fish farming areas dito sa ating bansa and also nag-introduce sila ng mga bagong species ng isda. So sa early 20th century, saw the introduction of scientific fish farming techniques during the American colonial period. So sa Amerika naman, yung sila naman ang naging kolonyalista sa ating bansa ay sinubukan na mag-aral, no? Pag-aralan ng iba't ibang uri ng isda na makakatulong sa pagpaparami pa nito. The establishment of research institutions and experimental stations help in the dissemination of modern aquaculture practices. So, ayun. Sa American colonial period, nagkaroon na ng mga research institution patungkol sa mga isda. So, tandaan lang po natin yon. So, post-World War II na tayo, development. After World War II, pagkatapos daw ng WW2, the Philippine government recognized the potential of aquaculture to boost food production and alleviate poverty. So dahil nga katatapos lang ng giyera, ay maraming mga napektuhan, no? Mahirap ang buhay. Ibig sabihin, kukonti ang nagiging trabaho. Dahil dito sa aquaculture, nakita ng Philippine government na po pwede pala itong maging source ng kita, hindi lang ng kita, ng pagkain, pangunahin, para umangat ang buhay ng tao sa panahon nun. Ano pa? Various initiatives were launched to promote the industry, including the development of infrastructure, training programs. Ito, nagkaroon na ng mga training and research institution. Nadagdagan pa ng dagdagan ang research institution sa panahon ng post-World War II. The latter half of the 20th century witnessed significant technological advancement in aquaculture, the introduction of improved breeding techniques, feed formulations, and disease management practices contributed to increased productivity and sustainability. So sa post-World War II development, pati breeding techniques, pagpaparami, feed formulation yung para sa mga pagkain ng mga isda, and disease management practices para mabawasan yung massive na pagkamatay, no, dahil sa mga sakit na hindi naman malaman. Yan. Sa panahon ng post-World War II, yun ang mga na-develop yan or na-discover. So modern aquaculture naman tayo. Modern aquaculture in the Philippines includes the farming of a wide range of species. So iba't iba na, marami ng uri ng mga isda, no? Ang binibreed, inaalagaan, kagaya ng milkfish, bangus, okay po, tilapia, shrimp, and seaweed. So kasama na yung seaweed sa aquaculture, no? Okay, the diversification of species,
has helped stabilize the industry, yung maraming uri ng isda na inaalagaan, and reduce dependence on wild stocks. So dahil nga meron ng inaalagaan sa aquaculture, hindi na natin kailangan na mangisda pa ng mangisda, ubusin lahat na nasa dagat. Kundi, meron na tayong stock dito sa kalupaan, no? Sa pamamagitan ng aquaculture techniques and strategies. Integrated farming systems that combine aquaculture with agriculture, such as rice fish farming, are also gaining popularity. Ibig sabihin, yung yung tanim na palay, merong isda na gumagala-gala dun sa bukiran. Ito daw sa modern technology yun, modern times. So, bakit nga ba mahalaga ang aquaculture and fisheries? O, siguro naman sa nabanggit na natin kanina, medyo meron na kayong kaalaman, ano? May idea na kayo bakit naging mahalaga ang aquaculture and fisheries sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa Pilipinas or sa mga Pilipino, kundi sa pambuong mundong issue. Una muna, syempre, economic significance. Ibig sabihin ng economic, papasok dito ang keyword dito, GDP, no? Tandaan nyo yung GDP na yan. Yan. Sabihin, yan kasi malalaman kung ang isang bansa ba ay mayaman, ano? Or mahirap na bansa. Mataas ba ang GDP, di mayaman. Kung mababa ang GDP, parang mahirap. Next. So, basahin natin na lang muna. Aquaculture and fisheries significantly contribute to the Philippines GDP by generating substantial revenue, so maraming kita, and providing millions of jobs in various sectors. Sa iba't ibang sektor, ayan. Kasi yung mga raw materials, yung mga hilaw na isda, pwede pa namang i-process yan into another byproduct or into another product. No? Next, social significance, kagaya ng binanggit natin kanina, cultural heritage, kagaya nung sa Pangasinan, yung Bangus Festival, yun lang yung social significance. Bakit mahalaga? Kasi nga nagre-represent ito ng iba't ibang kultura ng mga Pilipino. Next, environmental significance. Pag sinabi natin environmental, kapaligiran. Bakit nga ba mahalaga? Kasi nga po, nababawasan yung pressure sa paghuhuli sa mga wild fish. Sabihin, may pagkakataon makarecover ang mga wild fish po natin na dumami, allowing natural populations to recover and contributes to habitat conservation kasi nga hindi na kailangan pa na sobra-sobra yung mga isda. So, kukunti yung makakapag-damage sa ating katubigan, pati sa mga corals. Okay po. True restoration of mangroves. Ito yung mga tinatanim sa coastal reefs, no? And the creation of artificial reefs. So, sa panahon po natin yung talamak ang paggawa ng mga artificial reefs kasi nga po nasira noong kauna-unahang panahon, no? Sa mga later days po natin. Contribution to food security, ibig sabihin lang nito ay hindi magkukulang sa pagkain or makakadagdag para hindi magkulang sa pagkain pala. Aquaculture and fisheries meet the growing demand for seafood, allowing people to have access to affordable and nutritious food. Ayan. So, alam naman natin na isa sa pinakamurang bilihin ay yung mga mumurahing isda, syempre. Ayan. Na talaga affordable, afford na mga kababayan natin na nasa low-lying tuloy, mga nasa mabababang lipunan, yan, mga mabababang tao sa lipunan, pwede sila makabili kahit na konti lang ang kinita nila, makakain sila ng sustansyang pagkain pagtulad ng isda. So sa panahon din natin ngayon ay talagang gustong-gusto ng mga tao ang seafood. Okay po. Next, paliwanag na lang natin. So ibig sabihin lang ito, dati, natural habitat lang pinagkukunan, dahil masyadong dumadami, tumataas ang populasyon, dumalaki ang populasyon, marami ang demand. So kailangan natin ng more supply. Kaya sa pamamagitan ng aquaculture, madadagdagan ang supply natin ng pagkain. Especially po ng aquatic animals. So types of aquaculture system, dito na tayo sa types of aquaculture system. Number 1, pond system. So makikita naman nyo, pond is one of the most oldest and widely used methods in aquaculture. It involves breeding and raising fish in man-made ponds. So,
Kapag sinabi nating pond system, ang gawin yung keyword yan, oldest, one of the oldest and most widely used methods na aquaculture. Yun lang po, ano? Next, raceway system. So, kung makikita nyo sa larawan, para siyang makitid, ano? Ayan, yung sa definition, water flows continuously through long, mahaba, narrow, masikip, channels where fish are cultivated. Ito parang sa ibang bansa to, di ba? Nakikita naman natin kahit yung mga kanal, merong mga isda. So, yung kasi mga isda, nagpapanatili din yung ng kalinisan ng tubig. Now, this method ensures a constant supply of fresh water and helps maintain optimal water quality. Next, ito po ay mahalaga ding malaman po natin yung tinatawag nating recirculating aquaculture system or yung RAS. Ano ba halaga nito? Uses filters, so may mga filters daw, and biofilters to remove waste and maintain water quality. So nililinis niya po ang tubig, katubigan. Kasi nga 'di ba, dumudumi yung mga isda, o yung dumi na yon napupunta sa ilalim, but pwede yung makakontribute sa ah, pagdumi ng tubig. Pero dahil sa reservoir system or recirculating aquaculture system, nalilinis dahil sa mga filters po nito. Ano pa? RAS is highly efficient and environmentally friendly as it reduces water usage. Bakit? Nagre-recirculate lang. Umiikot lang yung tubig. No? Pag nagamit, lilinisin, gamit, linis, gamit, linis, gamit. Okay po. And minimizes waste discharge. Ito pa isa. Aquaponics. Pag sinabi nating aquaponics, pinaghalong aquaculture and hydroponics. Kapag sinabi nating aquaculture, ito nga ay pag-aalaga, di ba? No, sa mga cage, sa mga controlled environment na tinatawag. Hydroponics, ito naman yung pag-aalaga ng mga halaman na hindi gumagamit ng lupa, no? In this system, fish waste provides nutrients for the plants. So, sistemang aquaponics, yung mga dumi ng isda, nagiging fertilizer sa mga halaman. Yun ang mga halaman, pinupurify niya yung water, sinisipsip niya yung tubig, yung mga nutrients, yung mga impurities din, no? Para naman sa mga isda. Mutualism, ika nga, sa science. So, yung activity po ninyo, yung performance task ay upload ko na lang. Sama nito. Did you know that aquaculture can produce fish and other aquatic organisms such as shrimp, oyster, and seaweed? These products are essential for various industries including food, pharmaceuticals, and cosmetics. So, hindi lang pala pagkain. Pharmaceuticals. No? Pati sa cosmetic, yung mga sa medical po natin, mga gamot, yan. Saka pampaganda. Aquaculture is not just about growing fish. It also supports the green economy. Bakit? Which focuses on creating jobs and producing food in an environmentally friendly way. Hindi mo na kailangan magpasabog ng explosive para makahuli ng isda. Ano pa? Learning aquaculture can help build a sustainable future in which economic growth and environmental care are integrated. So mahalaga po. Sana, no, sana magawa po natin ito. Yung RAS allows continuous water reuse in fish tanks. So yung may tangke, so gagamitin ulit yung tubig, gamit yung mga filter, linisin ng mga filter, biofilter. So yung tubig na yun, gagamitin ulit ng isda. No? Next, ito. Si Dr. Rafael Guerrero, the third. So itong si Dr. Rafael Guerrero the third, kilala naman ito sa rice fish farming. Tandaan niyo lang yun, basta Dr. Rafael Guerrero III, Filipino researcher na nag-engage sa rice, fish, farming in the Philippines. Okay po, yung rice, yung pagtatanim ng palay, merong isda. No? Yung sa palayan, may isda sa palayan. Sa dual purpose. No? So, meron pa ba? So, that is the end of the lesson 1. So, let us go to the lesson 2 of unit 1. Wait lang. Napin lang natin lesson 2.
Ayan, open na. Yan, sana marami kayo natutunan sa lesson 1 ng unit 1. Okay po. Yan. Let's go to the unit 1 and lesson 2 na tayo. Titled Career and Business Pathways in Fisheries. So madali naman unumain, ano? Career, no? Ano ba mangyayaring ano ba pwedeng maging hanap buhay, no, sa pag-aalaga ng sa fisheries, ano, sa aquaculture and fisheries. Central question muna tayo. How can sustainable practices, technological advancement, and entrepreneurial opportunities in aquaculture and fisheries contribute to environmental conservation, economic development, and food security? You can answer it on your mind while listening on our discussion. So at the end of this lesson, the learner should be able to the following. Lesson 2 na tayo, ano? Identify various career opportunities related to fisheries. Second one, describe the roles, responsibilities, and requirements of different careers in fisheries. Third, recognize the importance of education and skill development for careers in fisheries. And last one, explore different business opportunities within the fisheries sector. So those are the learning targets of our lesson 2. So, recharge. The fisheries industry is one of the major contributors to the Philippine economy. Major contributor pala ang mga mangingisda. Okay? Fisheries substantially have a hand in the country's gross domestic product. Ito yung GDP, ano? Gross domestic product, generating billions of pesos annually, taon-taon, through domestic sales and exports. So, ibig sabihin nun, maraming naibenta yung Pilipino o maraming kinita ang mga Pilipino. Yan. Yung ilang tao man yan or yung mga pinapasahod niyang mga tauhan. At least, kumita pa rin ang mga Pilipino. Okay? The fisheries industry offers diverse career opportunities essential for sustainable management and growth of aquatic resources. So, marami tayong pwedeng maging trabaho, maging hanap buhay sa fisheries, pag-aalaga, fisheries industry, pag-aalaga ng isda. Yan. Career paths in fisheries. Roles such as fishermen, aquaculture technicians, fisheries biologists, marine conservationists, fish processing workers, and fisheries managers play a crucial part. So nasagot na natin una. Ano-ano ba yung mga po pwedeng maging trabaho natin kapag nag-engage tayo dito sa fisheries industry? Fishermen, aquaculture technicians, yung mga maalam sa aquaculture, fisheries biologist, iba't ibang uri ng pag-aalaga din ng isda. O halimbawa, paano ba malalaman nila kung gaano ba kadami ang pinoproduce at paano makapagparami yung isang uri ng isda. Marine conservationist, so tagapag-alaga ng natural habitat ng mga isda. Fish processing workers, ito na yung raw products, o yung raw animal, yung mga hilaw, o yung mga bagong huli, ay pinaprocess. Pwede siya maging sardinas, tinapa, dried fish, salted fish, at kung ano-ano pang uri ng mga product. And fisheries managers play a crucial role or crucial part. This career require various skills and educational backgrounds from hands-on experience and technical training to advanced degrees. So fishermen or fisher folk, yan. Nanguhuli ng isda, mangingisda. Yun lang naman po yun. Okay? So basahin pa rin natin yung ano niya. Engage in capturing fish and other aquatic species using various methods. Iba't ibang uring method, strategies na napag-aralan natin kanina. Operate and maintain fishing vessels and equipment. So, gumagamit sila ng mga boat, mga maliit na mga bangka, na gano'n. Utilize sustainable fishing practices to avoid overfishing and protect marine environment. Next,
Aquaculture technicians manage and maintain fish farms and ensuring the health and growth of aquatic species. Monitors water quality and adjusting parameters like pH, yung oxygen, and temperature. So, yung sa pH, yung acidity or based, no? Feeding fish and administering medications as needed. So, pagka ikaw ay aquaculture technician, sakop mo lahat ng pag-aalaga. Para kang doktor, no? Para kang doktor ng mga marine animals. Next, fisheries biologists. Study fish population. O yan, nag-aaral sila ng populasyon ng mga isda. O their habitats, saan ba nabubuhay? And the impact of human activities on aquatic ecosystem. Ano ba yung nagiging impact natin, yung ginagawa ng mga tao? For example, may barko, naglayag ng barko, nakaka-apekto ba yun sa mga marine animal? Di ba? For example, may mga dumidikit na mga marine animal sa ilalim ng barko, di ba? Analyzing data to develop conservation strategies and management plans. So nag-a-analyze. Ito yung parang utak, no? Utak ng lahat. Pagpatungkol sa fisheries. Advising policymakers and stakeholders on sustainable fishing practices. Dahil nga sa mga data na nakalap nila, ay nakakaroon sila ng mga suggestions, no? Sa mga policymaker, yung mga yung mga congressman, mga ganyan. Ay mga, ano pala natin, senador, ayan. Representatives, mga nagsasuggest. Marine conservationists protect and preserve marine environments through advocacy, research, and education. So, basta conservationist, conserve, pagpapanatili, no, pag-aalaga ng marine environment, yung mga tinatahanan ng isda. Okay, through advocacy, nagpapahayag, research, ayan, and education, o pangangaral. Conducting environmental impact assessments. Raising public awareness about marine conservation issues. So, yun po yan. Ito pa. Last, fish processing worker. Madali naman unawain. Nagpa-process ng mga hilaw na isda. Yun lang naman yun. Process and package fish and seafood products for market. Cleaning, filleting, and preparing fish. Operating, processing, equipment, and ensuring quality control. Yung mga, kahit nga yung simpleng mga nagtitinda ng lutong ulam mga fish processing worker na rin sila kung isda yung niluluto nila. Ito pa, fisheries manager, oversee and coordinate fishing operation. Ito na yung pinaka parang manager nga, yung mga manager ng mga company o yung mga business owner o isang business industry na sila nagmamanage ng mga isda, no? Pumapasok na isda, napaprocess, lumalabas na isda, nasisirang isda, mga tauhan, at iba't iba pa. Yan po ba? Educational and skill requirements for fisheries careers. Ano nga ba yung mga skills na required dito? Hindi lang basta marunong kang humawak ng lambat. Hindi lang basta marunong kang humawak ng pamingwit. Di ba? Hindi naman ganun The fisheries industry requires a combination of technical knowledge and practical skills to ensure effective and sustainable management of aquatic resources. For example, sa dagat ka maging isda, dapat marunong ka magpaandar ng mga motor ng bangka. Kasi kung di ka marunong, paano mapaandar? Sasagwan ka. Ano pa? Dapat marunong ka sa dagat. Marunong ka din lumangoy. Kasi pag nalaglag ka sa bangka, baka imbis na isda ang umuwi, ikaw ang umuwi, isda na lang ang umuwi sa inyo, sa pangpang. Malulunod ka, sabihin. So, fisheries industry needs technical knowledge and skills for proper management, obtainable through TESDA, Technical and Vocational Education, and University Degree Programs. So, pwede tayong makapag-acquire niya sa TESDA. These educational routes prepare students for roles in fish farms, processing plants, and fishing industry. Community college, training centers, and coastal areas offer specialized courses tailored to the region's fisheries needs. So, yun nga po. Sa skill requirement naman tayo. Fisheries roles focus on sustainable management of aquatic resources, requiring practical skills gained through internship and apprenticeships for tasks like using fishing equipment and maintaining fish farms. So, dapat, eksperyensado ka. Ano? Ano ka magkaka-experience? Di gagawin mo.
Ganun lang yun. Research skills and essential for data analysis and conservation efforts, while your environmental knowledge ensures sustainable practices. So halimbawa, gusto mong matuto, pwede kang magtanong sa mga taong maalam na. Pwede ka naman mag-YouTube, di ba? Pwede naman siguro yung pwede nga rin may AI eh. Mga AI po natin kasi alam na, kasi summary po sila ng mga kaalaman patungkol sa mga ganyang bagay. Pag-aalaga ng isda. These capabilities help fisheries professionals balance economic needs with environmental responsibility, ensuring the long-term health of marine ecosystems. Okay, business opportunities na tayo. Starting a fish farm or related business in the Philippines offers significant economic and sustainable opportunities requiring species selection, infrastructure, effective operations, and can be boosted by ecotourism and recreational fishing. Ayan. So, pati tourism, ano? Yung mga turismo na mula sa ibang bansa, dadayo sa Pilipinas para makakita ng ganitong uri ng isda, nagiging turismo. Yung Manila Ocean Park, di ba? So, nagiging turismo na rin siya dahil sa mga isda, aquatic animal na dinidisplay. O, nagiging tourist place o spot yon sa ating bansa. Starting a fish farm in the Philippines requires selecting species like tilapia, bangus, or shrimp based on the market demand and sustainability. So, yan po yung mga karaniwan na inaalagaan, yung tilapia, bangus, shrimp. Kasi nga po, yan ang pinaka hinahanap-hanap ng mga tao. Pwede rin yung dito galunggong, di ba? Hinahanap para binamatay, yung mga mussels, yung mga shellfish po natin. Next, essential infrastructure includes ponds or tanks and effective management of stocking density, feeding schedules, and health monitoring. So, yung pagkakaroon daw ng mga pond, yun, parang nakikita nyo dun sa larawan, ayan, mga maliliit na mga cage yan, o mga tangke din, depende rin sa inyo. Paano tingin nyo dyan? So, setting up a fish processing business, fish processing involves cleaning, filleting, smoking, drying, and canning fish. It focuses on quality control and hygiene to ensure product safety and value. So kapag pine-prepare naman na ang mga ganyang isda, syempre nililinis yan, ano? Pinifillet, binabalatan, no? Ini-smoke, yung mga tinapa natin, ayan, smoke yun. Smoke fish. Drying, yung mga, ano ba tawag sa tuyo, ayun, mga tuyo. Meron pang isa eh. Nakalimutan ko yung tawag sa isa. Nakalimutan ko. And canning fish, o yung mga dilata. With focus on quality control. Ayan. Siyempre, quality pa rin. Dapat masarap pa din. And hygiene, siyempre kapag madumi, masisira. To ensure product safety and value. Next, support business. Support services, equipment, supply, business. Support services and equipment supply businesses provide essential items like nets, feeds, and water testing kits. So ito po yung mga kailangan na sa pangingisda. Nets, siyempre kailangan yon. Feeds, pampakain nito sa aquaculture na to. And water testing kits sa aquaculture din. As well as repair and maintenance tools for fishing boats and equipment. Siyempre mga panggawa ng mga fishing boat and equipment. Kailangan din yun. Ecotourism and recreational fishing. So ecotourism projects that focus on sustainable fishing and marine conservation attract eco-conscious tourists and provide alternative income for local fisher folk through guided tours and educational program. Ito yung nabanggit ko kanina na parang sa Marina Ocean Park na ginawa yun na parang ginawa talaga yun na tourist spot sa atin at nagiging dahilan yon sa pagkakaroon ng trabaho ng maraming mga Pilipino. Effective planning and management in fisheries. Business involved market research, maintaining product quality, competitor analysis, and strategic marketing to establish a loyal customer base. Ito yung mga dapat isaalang-alang kapag magtatayo na tayo ng mga business, ano? O market research. Kailangan meron tayong kaalaman sa ano natin, sa field na gagalawan. Maintaining product quality, so dapat hindi naman dapat porket mahal parang ano, maganda na, di ba? So pwede namang mura pero maganda na, masarap na. Competitor analysis, so maraming competitor kasi, maraming mga nagbebenta, nag-aalaga. So alamin natin 'yon.
and strategic marketing to establish a loyal customer base. So, nasa iyo kung paano mo magiging loyal. Paano magiging loyal yung isang customer sa'yo? So, did you know? Yan, alam mo ba? The Philippines is one of the world's top producers of aquaculture products. So, isa tayo sa top producers ng aquaculture products, including fish, seaweed, and other aquatic species. This thriving industry provides a livelihood for millions of Filipinos and contributes significantly to the country's economy. Yan. So, mahalaga ang aquaculture sa atin. Yan. So Mr. Edgar Maranan is a distinguished Filipino fisheries entrepreneur known for his innovative approaches to sustainable fish farming. So tandaan niyo si Edgar Maranan, he founded Blue Ocean Aquaculture. So he's the founder of the Blue Ocean Aquaculture, a company that is specialized in eco-friendly aquaculture practices. His entrepreneurial success highlights the critical role of innovation and environmental awareness in the fisheries industry. Okay? So ito, para naman sa mga interesado na. So understanding water quality management is crucial. So halimbawa, kapag ba madumi ang tubig, maliligo ka ba? Masisisid ka ba? Eh karamihan sa atin hindi sisisid sa isang maraming tubig. Pagka halimbawa, punong-puno ng dumi, hindi lang dumi ng kung ano ng mga lupa, kundi may dumi pa ng mga hayop, syempre ayaw natin nun. Okay po. So, kailangan talaga malinis pa rin yung mga yung tubig na gagamitin, yung water quality. At kapag sinabi natin sa water quality, acidic ba? Masyado bang maalat? Kasi hindi naman, kaya nga merong mga isdang pantubig tabang, meron ding isdang pantubig alat. So, kailangan nating ipag-combine yun, ipag-match, no? Pag tubig alat siya, di syempre dapat tubig alat din. Pag tubig tabang nabubuhay, di dapat sa tubig tabang. Huwag natin pilitin yung isang bagay na hindi naman siya para doon. Bebero lang. Okay, next. One effective tip is to regularly monitor pH level. Ito na nga yung acidity and basicity. As maintaining a stable pH is vital for the health and growth of fish. So nakaka-contribute talaga, nakaka-apekto sa paglaki ng mga isda ang pH balance. Mr. Edgar Maranan of Blue Ocean Aquaculture emphasizes the importance of using natural pH buffers, such as crushed limestone, to maintain optimal water conditions. These simple yet effective practices can significantly enhance the sustainability and productivity of a fish farming operation. So that is the end. Okay, that is the end of the lesson 2 of Unit 1. Okay, that is also the end of the lessons of Unit 1. Okay, dalawa lang naman ang lesson natin sa Unit 1. So, I hope na marami kayong natutunan. Kung pinakinggan nyo ito mabuti at umabot kayo hanggang sa parting ito, ay magkakaroon kayo ng plus. Yan. Huwag kayong mag-alala. So, nasa FB group na natin yung mga power anto dito. Performance task, number 1 yon. And also, yung quiz po natin na link ay nakapost na rin po sa FB group. Antayin na lang po natin. And maraming salamat sa pakikinig at good luck sa second quarter ng grades mo mataas. Bye.